Good morning Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na lalong lumalakas at lagi pa rin una sa ulat panahon. Mga kababayan, ngayon nga po ay opisyal na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Nagdada na ng pag-ulan, pag-kidlat at pagtulog. Ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite sila ng kapote at maunan sila ng payo. Magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Sa araw na ito, hindi lamang ang pagbangon sa kama ang ating sisimulan, kundi pati ang pagbangon mula po sa epekto ng hanging habagat. Sama-sama, kapit, bisig at taso nating haharapin ang panibagong araw at panibagong pag-asa. Lagi nating tatandaan, mas malakas ang ating pagka-Pilipino kesa sa anumang bagyo. Lumakas man ang habagat, mananatili pa rin po sa atin ang pag-asa. Tunay nga na gaano man kahirap, Pinoy lang ang kayang ngumiti sa gitna ng pagsubok. Kaya gising na, bangon Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, lalong lumalakas at patuloy na nangunguna sa ulat panahon. Kasama nyo ngayong Biyernes, August 23, 2013, ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito, muli po nating alamin ang update mula po sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil po sa habagat, umabot na ng 367,894 families o katumbas ng higit 1,000,000 katao ang apektado sa Regions 1, 3, 4, CAR at pati na rin po sa National Capital Region. Para naman po sa casualties, 18 ng buhay ang nawala dahil sa habagat, 41 ang sugatan at 4 ang nawawala. Umabot naman po ng higit 78 million pesos ang naitalang halaga sa agrikultura at infrastruktura, yan po ay sa Regions 1, 4 at pati na rin po sa CAR. At ito naman po, para naman po sa areas under state of calamity. Kasama po rito ang Bataan at Pampanga, yan po ay sa Region 3 at sa NCR naman po sa Parañaque, Muntinlupa, Malabon, Marikina, Pasay. Region 1 naman po ay sa Candon City, Ilocos Sur, Dagupan City, Pangasinan. At sa Tarlac naman po, kasama po ang Obando at Hagonoy, Bulacan. Sa Region 4A kasama ang Cavite, Laguna, Rizal at sa Region 4B naman po sa Abra de Ilog, yan po ay sa Occidental, Mindoro. At para naman sa status ng ating mga dams, as of 4 p.m. kahapon, August 22, sa Ipo Dam nagbukas po ng 2 gates by 0.80 meters. Sa La Mesa Dam naman, overflow pa rin po yan. At dito naman po sa Ambuklao, yan po ay 4 gates by 3 meters. At dito naman po sa Binga Dam, nagbukas po ng 5 gates, yan po ay by 4.5 meters. Patuloy nating aabangan ng mga updates, kaya tutok lamang dito po sa Panahon TV. At mga kababayan, dahil likas sa ating mga Pilipino ang bayanihan, dahil sa ngayon po ay marami pa rin sa ating mga kababayan ay nangangailangan ng tulong, tumatanggap pa rin po ng donasyon ng Air 21 para sa ating mga kababayang nasa lanta ng habagat. Pangunahing kailangan po nila ngayon ay ang kumot, mga hindi madaling masira mga pagkain tulad ng noodles at biskwit, canned goods, pati na rin po ang gamot at ang mga damit. Ang mga donasyon ay pwedeng ipadala sa Mail and More outlets at yan naman po i-distribute sa mga flooded areas ng Air 21. Extended po ito hanggang August 27 at para po sa iyo pandetalye, tawagan lang po ang numerong 02-854-2100. At ngayon naman para po natin na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Figuracion. Yes, good morning din sa iyo, Amor, at sa atin pong mga tagapanood. Magandang umaga.
Mr. Figuracion, Miyerkules po ng umaga ay ganap na pong nakalabas ng ating PAR, itong si Bagyong Maring. So sa mga oras na ito po ba, nasaan na po ang bagyong ito at saan na po ba nakakaapektong lugar itong si Bagyong Maring? Yes, tama ka dyan, Amor. No? Ito nga bagyo natin na si Maring na binantayan ay nakalabas na nga ng PAR. At sa ngayon ay nasa bahagi na po yan itong mainland China at nananalasa dyan. Although humina yan, pero may mga pag-ulan pa rin na naranasan ng mainland China sa ngayon at sabi ko nga na humina yan into tropical depression category. So ay mabuti naman po at humina naman itong si Bagyong Maring at ngayon po ay tropical depression na lamang. So yung mga kababayan po natin na nasa China ay hindi po gaanong maapektuhan at sana nga po ay magtuloy-tuloy na rin po ang improvement dito sa ating panahon. At eto naman Mr. Figuracion, kahapon naman ay nabanggit din ng Pag-asa na meron na kayong ulit na mataan na panibagong low pressure area sa silangan po ng Northern Luzon. So ngayon po ba ano na bang nakikita nating development dito at ito ba ay papasok din sa ating PAR sa ngayon? Yes, Amor, yung tinutukoy natin na low pressure area kahapon ay actually ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung nakikita natin dito sa base sa ating satellite imagery dito sa silangan nitong Northern Luzon. Pero hindi natin yan sinama sa ating weather forecast sa ngayon dahil nga wala pa namang significant changes ang nangyari dyan at hindi natin inaasahan na papasok siya ng Philippine Area of Responsibility by today. Pero mayroon pa tayong namataan na low pressure area na nasa PAR line na. Actually, nandito po yan sa bahagi nitong Palau Island at yan po ang nakikita natin na maaari pong makaapekto sa ating bansa sa susunod na dalawa to tatlong araw dito po sa bahagi nitong Eastern Mindanao o Eastern Visayas. At base nga po sa datos ng Pag-asa, kanina pong alas 4 ng umaga, ito po ay nasa layong 870 kilometer nitong silangan Mindanao. Katulad ng nabanggit ko kanina, within 2 to 3 days, maaari po yan maging ganap na bagyo at tatahakin po ang northwest na direksyon. Naku, ayan po mga kabay, narinig naman po natin na meron pong dalawang low pressure area na binabantay ngayon ng Pag-asa. Pero ito po nga mas pinagbabantayan po natin ngayon yung nasa may silangang bahagi ng Mindanao. At ito nga po nabanggit nga po ni Mr. Figuracion na posible po itong maging ganap na bagyo. Kaya po tutok lamang po sa mga ulat panahon para po malaman natin ang mangyayaring development dito po sa pagkakabuo nitong low pressure area na ito. At Mr. Figuracion, kahapon po ng hapon ay bahagya na pong pakita itong si Haring Araw natin. So ang tanong po ng marami ngayon, magpapatuloy po ba ang pagpapakita ng ating araw ngayong Biyernes na ito? Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa araw na ito? Yes, yung pagsikat ng araw ay maranasan lalo na dito sa bahagi nitong Visayas. Pero dito sa Luzon at sa Mindanao ay maging maulap yung mga lugar na yan kasi nga itong southwest monsoon ay umiiral pa rin po dito sa bahagi ng Luzon at ito naman po pagsalubong ng hangin sa bahagi po ng Mindanao ay ayan po magbibigay ng cloudiness yan. So ang Luzon, ang buong Luzon po kasama ang Metro Manila at ito pong buong Mindanao area ay makakaranas po yan ng kaulapan na magbibigay po ng light to moderate o mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala, dito nga po sa Visayas, so magiging maganda ang panahon dyan, pero asahan itong mga isolated na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala, bunsod pa rin ng southwest monsoon, although mina na ito ang bahagi ng sa buong Luzon. Mayroon pa rin po tayo nakataas na gale warning sa bahagi po ng karagatan ng Luzon, maliban lamang po dito sa bahagi sa southern seaboard ng Luzon. So, ang nakataas po natin na gale warning sa ngayon ay dito po sa bahagi nitong Aurora, Isabela, Cagayan, ditong northern Ilocos region, ito pong bahagi ng La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, ito pong bahagi ng Cavite, Batangas, Metro Manila, kasama po ang Palawan. So yung mga karagatan na yan, inaasahan natin na maging maalon hanggang sa napakaalon. Kaya naman po pinabisuhan po natin ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po itong gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna po ang pag-venture o paglalaot sa naturang karagatan dahil po mapanganib sa kanila. At samantala yung gumagamit naman po ng malalaking sasakyang pandagat, maging alerto po sa mga malalaking pag-alon. So yan po ang ating magiging lagay ng panahon sa ngayon na sa araw na ito. Amor, balik po sa iyo.
Ayan, linawin lamang natin mga kababayan, kahit po inaasahan na natin ang gradual improvement sa ating panahon, hindi pa rin po mawawala ang mga kaulapan na magdudulot pa rin ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya kahit po hindi na po tayo nakakabasa ngayon ng mga yellow rainfall advisory o ang mga rainfall advisory na ilalabas po ng Pag-asa, tayo pa rin po ay mag-monitor sa mga updates dahil kahit wala na pong bagyo, ay meron pa rin pong epekto sa atin itong hanging habagat. At dahil naman po meron na naman tayong babantayang low pressure air, Mr. Figuracion, inaasahan ba natin na muling lalakas itong hanging habagat? Ano bang inaasahan nating panahon ngayong darating na weekend? Ang pagpasok ng sa Philippine Area of Responsibility nitong low pressure area natin na binabantayan dito sa silangan nitong Mindanao, ay inaasahan naman natin na magkakaroon yan ng epekto sa paghatak ng southwest monsoon kung nandito na po siya sa bahagi nitong Visayas, kung tutuloy-tuloy po yan sa ganyang direksyon sa ngayon at behavior. At maaari rin po yan na sabi ko, develop into significant tropical cyclone na maaari po magbigay po ng masamang panahon sa bahagi po ng ilang bahagi ng ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At nga po sa inaasahan natin, magkakaroon naman po yan ng maayos na panahon naman dito sa Visayas sa ngayong weekend dahil nga po malayo pa itong low pressure area at samantala dito sa northern Luzon, magkakaroon naman po ng gradual improvement yan. So, asahan natin na by this weekend, maganda po ang panahon sa bahagi po ng Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. Mr. Figuracion, halos mag-iisang linggo na rin po tayong nakaranas sa mga pag-ulan, dulot nga po nitong hanging habagat. So bilang recap po para sa ating mga manonood, pwede ba kayong magbigay ng inyong mga datos tungkol sa ating rainfall amount na naitala ninyo sa mga araw ng pananalasan ng hanging habagat at paano ba yung interpretasyon ng Pag-asa dito sa mga datos na ito? Sa more pong pagbabasehan natin ang aming nakalap na accumulated rainfall within 24 hours dito po sa Metro Manila. So ang ating pong reference niyan itong Science Garden. Kung nung nakaraang dito sa Metro Manila sa noong August 20, nakaranas po tayo ng about 225 mm in 24 hours. At samantala nung panahon po ng habagat nung last year, tanggap po tayo ng pinakamataas na 391.4 mm in a 24-hour rainfall po yan. So, ibig sabihin, kung pagbabasehan po natin yan, mas malakas po ang epekto ni habagat noong nakarang taon dito po sa Metro Manila. Pero kung pagbabasehan po natin ang datos po sa Sangli Point, so yan po yung sa Cavite. Ang nakaranas po tayo ng pinakamalakas na pag-ulan noong August 20 dito po sa noong August 19. Dito po sa Cavite, nasa 475.4 mm yan in 24 hours. So, kung ikukumpara po natin yan, noong nakarang taon, ang Sangli Point po ay nakaranas ng 354.2 mm in 24 hours. So, ibig sabihin, kung pagbabasihan po natin yan, mas malakas po ang habagat noong nakarang taon kaysa sa ngayon. At ang ibig sabihin po niya na concentration po ng habagat ngayon ay nasa gawing southern ng Luzon. So, yan po yung Batangas, Laguna at Cavite. Dito po sa Metro Manila, hindi ganun po kalakas ang kanyang epekto. So ayan po mga kababayan, nabigyan po tayo ng ideya ni Mr. Figuracion kung gaano po kadami ng pag-ulan ang naranasan natin dulot po ng hanging habagat ngayong taon. Pero kung ikukumpara nga po natin noong nakaraang taon na nakaranas din tayo ng habagat, ay ngayon po ay mas mababa naman po ito. Kaya kailangan po natin na magpasalamat pa rin po tayo at syempre po maging tutok pa rin sa mga ulat panahon. Ay maraming salamat Mr. Figuracion sa minahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron na lang ba kayong mga paalala sa ating mga manonood? Yes, Samor. So, ito pong ating pag-ulan ay patuloy pa rin po, lalo sa Luzon. So, patuloy po natin na pinapayuhan ng ating mga bayan na mag-antabay po sa ating mga update, lalo na po itong ating thunderstorm at rainfall advisory. So, binibigay naman po natin yan sa aming social media platform. So, maaari pong isubscribe ng ating mga kabayan yan at maging sa Panahon TV. At patuloy pa rin po na pinapayuhan natin itong ating mga kababayan na patuloy po na magdala ng pananggalang sa ulan kung lumabas po ng kanilang mga tahanan.
Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Mga kabayan, para po sa mga estudyante at mga magulang, nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga TV screen kung saan po wala pong pasok ngayong mga paaralan. Kaya po para po sa mga nakakapanood ngayon, ibahagi po natin sa ating mga kababayan kung ano po yung impormasyon na nakikita natin ngayon sa ating mga screen. At syempre po, para sa mga estudyante, mag-ingat kayo at syempre tulungan natin ang ating mga magulang para sa paglilinis at sa pag-aayos ng ating mga tahanan. At ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:43 AM at tulubog naman po ito 6:14 PM. Ang moonrise po natin ay 7:04 PM, moonset naman natin ay 6:32 AM at ang illumination po natin ay 95%. Para sa next phase of the moon, magkakaroon po tayo ng last quarter moon sa darating na August 28. At ito naman po ang ating tidal predictions. Ito po ay courtesy of NAMREA. High tide po natin 11:30 AM. Yan po ay 1.20 meters. At ang low tide naman natin ay 4:12 AM. Yan naman po ay 0.41 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.